Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan ang kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ano bang buhay ito? Halos magdamag ako sa laot pero wala pang isang timbang isda ang huli ko. Lugi pa sa gasolina ng bangka. Hindi pwedeng laging ganito. Gagraduate ng anak ko si Flor de Lisa. Paano siyang papasok sa koleyo kung ganitong wala akong kinikita sa pangisda? Day! Day, si Flor to. na kayo! Si Inay ho! Bakit? Anong nangyari sa nanay mo? Kanina madaling araw ho, nagising ako sa impit na iyak ni Inay. Namimilipit ho siya sa sakit ng tiyan. Ano? Opo, umiiyak po siya hanggang ngayon. Natatakot na po ako. Pagkakuha ng sakit ng Inay. Bilisan mo, umuwi na tayo. Baka kung anong mangyari sa nanay mo. Oh, Charlotte, bakit nangahaba ang leg mo? Sino ba tinatanong mo mula dito sa terrace? Ha? Kayo pala, Papa. Sabi ko, sinong tinatanong mo at nangahaba ang leg mo? Ang trying hard ninyong pamangkin. Si Flor de Lis. Bakit? Nasaan ba siya? Nakita ko parang natataran pa. Sinundo yata si Tito Sammy sa aplaya. Tapos ayun, nakita ko sila pareho nagmamadaling umuwi sa bahay nila. Baka may problema. Akala ko naman kung sino na ang nakita mo. Halika na, kakain na tayo. Huwag ka nga nagsasaya ng oras sa pagtaraw sa mga taong walang kwenta.
Tulong lang ang pagsakit. Pero ay nakapirmi na ang kirot. Training, ano nangyari? Marami ka bang huling isda? Nay, ano ba naman kayo? Iba ang tanong ng itay, iba naman ang sagot niyo. Oo nga naman. Anong nararamdaman mo? Sobrang sakit ba? O bakit? Hindi ako tumadaing sa'yo para hindi ka mamroblema. Pero hindi ko na kaya, Sammy. Hindi ko na kaya. Masakit na masakit. Parang pinupugto. Ha? Training! Training! Hindi matay si Inay! Ano gagawin natin, itay? Dito ko lang. Tatawag ako ng sasakyan. Kailangan madala natin siya sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Late na ako sa usapan namin mga kaibigan ko. Aba, si Tito Sammy ito makakasalubong ko. Charlotte, mabuti nakita kita. Nasa bahay niyo ba ang papa mo? Bakit niyo hinahanap si Papa? May kailangan ako sa kanya. Oo. Andun siya. Nandun siya? O sige, tutuloy na ako sa inyo. Sige ho. Pati anak ni Kuya Roman, napakalamig ng pakikitungo sa akin. Ni hindi man lang magmano sa akin o magmagandang umaga. Tama kaya itong gagawin ko? Makakahingi kaya ako ng tulong kay Kuya Roman? Bahala na. Wala talaga akong alam na ibang malalapitan. Sammy! Ay, si Chang. Ay, totoo ba yung sinugod niyo si Training sa ospital? Opo, Cha Ising. Naroon po siya ngayon sa regional hospital. Ay, saan ba ang punta mo? Kay Kuya Roman ho. Sa panganay mong kapatid? Sigurado ka ba? Bakit ho? Aba, kung mangungutang ka sa Kuya Roman mo, baka mapahiya ka lang. Ang alam ko'y malamig siya sa inyong mag-anak, di ba? Paano kang hihingi ng tulong sa isang taong malamig ang pakikitungo sa'yo? Bahala na ho. Susubukin ko pa rin ho. Si parang Piluna naman ito. Nakahanda na raw ang mahjong table. Teka, re-replyan ko. Sandali lang. Parating na ako. Ayun. Na-send ko na. Sana swertehin ako ngayong araw na ito. Sino ba kaya ito? Hindi! Magandang umaga, Kuya Roman. Uy, anong masamang hangin ang nagtaboy dito sa magandang lalaking kapatid ko? Kuya, may kailangan sana ako sa iyo eh. Nasa ospital ang ipag mo. Sinugod namin kahapon. Wala kaming kahawak-hawak na pera eh. Kaya naisipan kong lumapit sa iyo. Sa madaling salita, mangungutang ka sa akin. Oo, sana. Kahit 10,000 lang. Talaga nga naman, oo. Kapag mamalasing ka, wala akong may pauutang sa'yo. Wala rin akong hawak na pera. Kuya, parang awa mo na. Parang awa mo na rin, Samuel. Wala akong may pauutang sa'yo. At saka kung may pera man ako ngayon sa pitaka ko, hindi ito pang kawang gawa, pang madyong ko ito. Kuya Roman. Oo.
Mas gugustuhin ko pang ipatalo sa Madyong ang pera ko kaysa ipautang sa'yo. Kaya umalis ka na. Huwag mo busitin ang araw ko! Pera? Yun ang mga unang test na ginawa kay inay. Kailangan na pong bayaran. Ay, ba't hindi ko kayo nagsasalita? Nabasa na ba ng mga doktor ang mga ultrasound na ginawa sa nanay mo? Opo. Ano raw ang nakitang nagpapasakit sa tang ng nanay mo? Gallbladder stones daw po. At ang alam ko po, malaking halagang kakailanganin sa pagpapa-opera. Dahil saan po tayo kukuha ng pera? Ayoko pong mawalan sa atin si inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Trineng. O ano, kumusta ka na? Heto po, Chaising. Medyo okay naman ho ako ngayon. Sa ospital sana kita dadalawin eh. Pero nabalitaan kong nakalabas ka na raw. Ano raw ba ang sakit mo, ha? Abdo raw po. May nakaharang daw sa tubo ng abdo ko na siyang nagpapasakit ng tiyan ko dahil hindi raw makadaan yung bile. Ano ba yung bile? Yung po yung likido na nanggagaling sa ating atay na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain natin. Yun daw pong tubo galing sa gallbladder ko. Nagkaroon daw po ng bara. Yun nga po yung maliliit na bato sa gallbladder na lumaki na ho dahil sa kakakain ng mga pagkain ako kolesterol. Nako. Ngayon, sari-saring sakit na ang dumadapo sa tao. Pero hindi bali sana kung matanda ka na eh. Ang kaso, bata ka pa. Ala ka pang 40 anyos. Teka, magaling ka na ba ha? Bakit inilabas ka na ng ospital? Binigyan lang ho ako ng gamot para mabawasan ang pagkirot ng tiyan ko. Pero kailangan pa rin ho ako maoperahan. Operahan ka pa? Oo, Chang. Para daw ho matanggal ang bara ng gallbladder ko. Kung hindi raw ho matatanggal ang bara, pwede kong ikamatay. Hindi mo na nainom ang kapeng itinimpla ko para sa'yo, Sammy. Lumamig na. Pasensya na ho kayo, Tay. Litong-lito ho ako eh. Hindi ko na alam kung saan lalapit. Malaking halaga ba ang kailangan ni Trineng? Medyo malaki ho. Lalo na kung hindi makukuha sa gamot. Kung ooperan ho, kahit dalhin ho natin sa pampublikong ospital, baka gumastos pa rin ho ng malaki. Sabi ho kasi ng doktor, kung sa private hospital daw ho, talagang mas malaki ang magiging gastos. Sige, inumin mo na yung kape mo.
May kukunin lang ako sa kwarto. Oh. Diyos ko. Oh. Eto. Tay. Makatutulong ito. Titulo ho ito ng lupa. Maghahanap tayo ng pwedeng mapagsanlaan. Siguro naman kahit 50,000 may tatanggap. Mahigit 3 hektarya ang lupa ko. Paano po kung hindi na natin matubos? Wala akong hindi gagawin para sa anak ko, Sammy. Kaisa-isang anak ko ang asawa mo. At lahat ay handa kong gawin para sa kanya. Ano ang sabi niyo, Chaising? Naghahanap ng buyer si Mang Ikoy sa kanyang nyugan. Abay, oo raw. Kung hindi raw sanla, pwede ring benta. Bakit? Interesado ka bang bilhin? Kung wala ho siyang makitang ibang bibili, sabihin niyo sa kanya, sa akin na lang ibenta. Roman, huwag ka naman sana magagalit, Pero ibebenta ni Mang Ikoy yung lupa niya para itulong sa kapatid mo. Ha? Sa pagpapagamot kay Trining. Abay, bakit hindi mo na lamang tulungan si Sammy? Yan ang hindi ko gagawin. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa kanilang mag-asawa? Chaising, masakit ang ginawa nila sa akin. Kaya natutuwa ho ako kapag ganyan naghihikaw sila. At magiging lubos ang kaligayahan ko pag nakita kong gumagapang sila sa hirap. Bakit malamig ang pagtitinginan ng magkapatid na Romal at Sammy? Bakit nagtanim ng sama ng loob si Roman sa kanyang nakababatang kapatid? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Bobby Cruz, Ian Miranda, Olive Madridejos, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz bilang Sammy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiat. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas.
Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan ang kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Mang Ikoy, medyo malawak nga ho itong nyugan nyo, pero masyado hong mataas ang 300,000 piso rito. Lalo ho't medyo looban itong lupa nyo. Anong looban? Ang ibig ko sabihin, malayo sa kalsada ng nayon. Pag nag-harvest ng nyug, kailangan pang hakutin papunta sa kalsada ang ani o ang kopra. Ibigay nyo sa akin ang 250. At bukas na bukas din, babayaran ko kayo. Sa 75,000, ayaw mo pa rin ba? 250 ho, hanggang dun lang ako. Kasi... Teka nga, aanin ba niyang pera? Bigla nyo naisipang ibenta nyo ganyo. Siguro, nabalitaan mo naman, hindi ba? May sakit si Trining. Anong ginagawa ng manugang nyo? Gumagawa rin naman ng paraan ng kapatid mo. Pero nauunawaan ko ang kanyang kakayahan. Ang totoo, nakasangla na ang tinitirikan nila. Ipinambayad sa ospital nung ma-confine yung anak ko. Kung naging matalino lang ang anak nyo nang pumili ng lalaking pakakasalan, hindi sana kayo namang problema ng ganyan. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Ano? Ibibigay ba nyo sa tawad ko ang lupa nyo? Kung hindi humanap na lang kayo ng ibang bibili. Itay, ano po kaya kung hindi na lang ako magpagamot? Ilaan na lang natin ang perang mapagbebentahan ng lupa natin sa pag-aaral ni Flor de Lis. Bakit naman? Mas gusto ko makapag-aaral ang apo ninyo. Titiisin ko na lang itong nararamdaman ko. Hindi naman maaari yung sinasabi mo. Ano ka, nagpapakamatay? Tama si Itay Trining.
unahin muna natin ang pagpapagamot mo. Gustong mag-aral ni Flor de Lis, Ami. Kawawa naman ang bata kung high school lang matatapos. Lalo na hahamakin niya ng pinsan niya si Charlotte. Basta magpagamot ka. Pagkatapos, mag-iisip ako ng paraan. Makapag-aaral din ang anak natin. Pangako ko yan sa'yo. Sigurado na bang ma-ooperahan ka? Kausapin niyo yung doktor mo. Itanong niyo kung wala bang ibang proseso para malunasan ang nararamdaman mo. Naisip ko na rin ho yan. Magtatanong ho kami sa doktor ni Trining pagbalik namin sa ospital. Charlotte, sinunod ko lang gusto mo, ha? Doon ka mag-aaral sa universidad na sikat ang basketball team sa UAAP. Napaka-arte mong bata ka. Kasi nga po, Papa, baka matanggap ako sa cheering squad. Ano malay nyo? Baka magkaroon akong boyfriend na basketball player. Baka naman puro pakipag-boyfriend ang atupagin mo sa Maynila. Biro lang mo yun. Alam niyo ba, yung matalino ninyong pamangkin, hindi raw mag-aaral. Kasi nga, may sakit si Tita Trining. Kailangan magpagamot. O yan ang napapala ng mayayabang. Buti nga sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Trining, kumusta pakiramdam mo? Maayos ang gamot na ibinigay sa akin ng Dr. Sammy. Salamat at pumayag siyang hindi muna ako magpa-opera. Titingnan daw niya kung iigi ako sa non-surgical treatment. Magde-detox ako. Sana nga, magtuloy-tuloy na ang pagaling mo. Nakakahiya na si Itay mo eh. Baka maubos natin yung napagbentahan sa inyong lupa. Okay lang naman yun kay Itay, Sammy. Pero sa akin bilang asawa mo, nakakahiya yun. Yung pampagamot mo, sa kanya ko pa iniasa. Naiintindihan tayo ng Itay. Pati tuloy ang anak natin si Flor de Lis. Napilitang mamasok ang tindera sa tindahan ng damit sa palengke. Kagustuhan niya yun. Hindi naman natin siya inutosang magtrabaho. Oo nga, kagustuhan nga niya magtrabaho. Pero sa edad niyang yun, dapat nag-aaral siya. Kung tutuusin, mas matalinong anak natin kaysa sa anak ni Kuya Roman. Pero si Charlotte, ayun, sa Maynila nag-aaral. At naiinggit ka naman. Naiinggit ako para sa anak natin. Wala tayong swerte eh. Pag walang swerte ang magulang, siyempre, damay na rin pati ang anak. Hindi tayo mananatiling ganito, Trining. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako papayag na lagi na lang tayong minamata ng kuya ko. Bili na po kayo, mga ate, mga kuya, mga nanay, mga tatay. Shorts, duster, mga sandong pambabae. Bili na po kayo. Lord Delis! Tindera ka pala dito. Kayo po pala, Tito Roman. Mano po? Huwag ka na magmano sa akin. Ayos lang. Kahit wag mo na akong kilalanin, Chuin. Nagulat lang kasi ako na nakita kita dito eh. Bakit hindi ka pinag-aral ng mga magulang mo? Sa susunod na lang daw po. Pag may pera na kami. Kawawa ka naman. Matalino ka nga, pero dito ka lang bumagsak. Alam mo ba kung saan nag-aaral ang pinsan mo? Sa Maynila.
Sa isang sikat na universidad, ha? Hindi naman po ako nakikipagpaligsahan sa anak niyo, Tito. Pero ang tatay mo, nakipagpaligsahan siya sa akin eh. Nung una, natalo niya ako, pero katagalan, ako pa rin ang umangat. Maganda lalaki nga siya, ha? Pero bopol naman siya. Wala siyang binatbat sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay, ano ba talagang ikinagalit sa inyo ni Tito Roman? Flor de Lis, bakit ka nagtanong ng ganyan? Kasi kanina po, napadaan siya sa tindahan ng damit sa palengke na pinapasukan ko. Oh. Magmamano sana ako, pero hindi tinanggap, wag na raw. Tapos tinanong niya ako, bakit daw pumasok akong tindera at hindi ako nag-aaral? Anong sagot mo? Sabi ko po, pag nagkapera na. Kasi nga, nagpapagamot pa si inay. Tapos, pinagmalaki sa akin na nasa sikat na universidad daw si Charlotte sa Maynila. Sabi ko naman po, hindi naman ako nakikipagpaligsahan sa anak niya. Tama yung isinagot mo. Pero may dinugtong pa po siya. Kaya nga nagtaka ako. Kung ako raw, hindi ako nakipagpaligsahan sa anak niya. Kayo raw ho, nakipagpaligsahan daw kayo sa kanya. Tay, ano pong ibig sabihin doon ni Tito Roman? Anak, wag na lang natin yung pag-usapan. Wag mo na lang isipin. Hindi po pwedeng hindi ko isipin eh. Kasi po magkapatid kayo. At ngayon lang po ako nakakita na magkapatid na parang hindi magkaano-ano. Matagal-tagal din tayong hindi nagkaharap sa ganitong inuman, sabi. Medyo may edad na kasi ko. Ang asawa mo ang unang-unang nagagalit kapag nakikita akong umiinom. Oo nga ho, Itay. Ayaw din ho ni Trining na umiinom ako eh. Pero kanina medyo nagulat ako sa sinabi mo sa akin. Natuwa ako, pero nalungkot din. Kaya heto at nagbukas ako ng bote ng lambanog. Nalungkot ho kayo sa sinabi kong gusto kong mag-abroad? Oo. Kasi alam kong ayaw na ayaw ni Trining na magtatrabaho ko sa malayo. Sa abroad pa kaya? Pero natuwa rin ako kasi nakikita ko ang pagsisikap mo para sa iyong pamilya. Gusto kong makapaghanda sakaling hindi gagaling si Trining sa pag-inom lang ng gamot. Gusto ko rin nung mapag-aral ang inyong apo. Natutuwa ako. Kasi sakaling ang magigipit uli kayo, wala na akong may bebentang lupa. Naipagbili ko na sa Kuya Roman mo ang kapirasong lupa ko. Ako na akong humingi sa inyo ng pasensya kasi binarat kayo ng kuya ko. Sa totoo lang, talagang binarat ako ng kapatid mo. Hanggang ngayon, parang galit pa rin siya sa inyo ni Trining. Hindi pa rin matanggap ng Kuya Roman mo na ikaw ang pinili ng anak ko, samantalang siya ang unang nanligaw dito. Hindi lang ho yun ang ikinagalit sa akin ni Kuya Roman, Itay. Ano pa? Hindi ko direktang narinig mula sa bibig niya, pero nalaman ko ho, pati yung pagiging paborito ko raw anak, nakatanim pala lahat yun sa kanya. Sammy, pinagdidiliman ng isip ang kuya mo. Binaliwala niya ang inyong pagiging magkapatid.
at pinairal niya ang mga hinanakit. Sabi ni Sammy, makikipagkita lang daw siya kay Itay. Pero bakit hapon na hindi pa siya bumabalik? Ay, kutob ko nagyayang mag-inom ang Itay. Makakasalubong kang Kuya Roman? Uy! Sana ang lakad ng maganda kong hipag. Kuya Roman, nangiinsulto ka ba o ano? Oh, binabati lang naman kita, training. Bakit nagagalit ka kaagad? Dahil ibang tono ng pananalita mo. Pakiramdam ko, nangiinsulto ka eh. Hindi ka kasi naging matalino sa pagpili ng mapapangasawa. Oo nga, gwapo ang kapatid ko. Pero naghirap ka naman sa kanya. Kung naging wise ka sana sa pagpili ng kakasamahin mo sa buhay, masagana ka sana ngayon. At kung may sakit ka man, nakapagpapagamot ka sana sa sikat at maayos na ospital. Hindi ganyan na nagbabakasakali ka sa kung ano-anong gamot na iniinom mo. Hanggang ngayon ba naman yan pa rin ang isusumbat mo sa akin? Bago ko umalis doon papuntang abroad, akala ko may unawaan na tayo. Pero pagbalik ko, kayo na ng kapatid ko magnobyo. Hindi tayo nagkarelasyon. Naging mabait lang ako sa'yo. Pero hindi kita sinagot. Umasa ako, training! Hindi ko nakasalanan kung umasa ka. Basta ako malinis ang konsensya ko. At nang mag-asawa ko, sinunod ko lang kung ano ang damdamin ko. Diyan ka na nga. Trinador niyo ako. Kayo ng kapatid ko. Mas madali sanang tanggapin kung ibang lalaki ang naging katuwang mo sa pananakit sa akin. Pero bakit kapatid ko pa? Kaya bawat paghihirap niyo'y ituturing kong tagumpay ko. Ganyan talaga mga manluloko. Nakakarma! Hanggang saan dadalhin ng mga hinanakit ang lumamig na pagtitinginan ng magkapatid na Roman at Sammy? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Bobby Cruz, Ian Miranda, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz bilang Sammy. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng
DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan ang kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Sammy, galing ako sa inyo kahapon. Abay, wala ka at nasa Maynila ka raw. Totoo yung nag-a-apply ka para magtrabaho sa Saudi? Opo, Chaising. Wala hong nangyayari sa pangisda ko eh. Kung makakaalis ho ako, baka ibenta ko na lang din ang bangka ko. Ay, patuloy na nangangayayat yung asawa mo. Mukhang hindi maganda yung gamot na iniinom niya ah. Oo nga ho, Chang. Baka sa operasyon din ang gawin sa kanya. Abay, huwag kang magpatumpik-tumpik pa. Kung pa-o-operahan niyo si Trining, pa-operahan niyo na. Abay, kung patatagalin niyo pa baka lalo lang lumala ang kanyang sakit. Nay? Ba't mo kayo umiiyak? Wala. Huwag mo na lang akong pansinin, Flor de Lis. Pwede ko bang hindi pansinin ang pag-iyak niyo? Siyempre, umiiyak kayo. May dahilan. Nakita ko kanina, inahaplos niyo yung tiyan niyo. Kumikirot ho ba? Nakahanda naman ho yung pera ni Lolo na napagpuntahan ng lupa. Bakit ayaw niyo pang magpa-opera? Pumayag na akong mag-apply sa Saudi ang tatay mo. Yung pera ng lolo mo, yun ang gagamitin ng itay mo na pambayad ng placement fee. Malaki naman ho yung pera.
Sobra ho yun. Pero malaki na rin ang nabawas sa perang yun, anak. Ang mamahal na mga gamot na iniinom ko. Pero Nay, nararamdaman ho ninyo kumikirot ang tiyan nyo. Akala ko ayos nung una. Pero mag-iisang buwan na napansin ko lumalaki ang tiyan ko. Nay. Naglilihim ka pala sa akin, Training. Sami? Tay. Basta bukas din. Makikipagkita tayo sa doktor mo. Pero Kung kailangang operahan ka, magpapa-opera ka. paano ang pag-abroad mo? Ako na bahala ron. Ang importante, ma-operahan ka kagad kung kinakailangan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lord Deris, kumusta ang nanay mo? Naoperahan na ba? Opo, Lolo. Magdadalawang oras na po sa operating room si Inay. Ang tatay mo? Nasa chapel po nitong ospital. Nagdadasal. Kanina ho, nakita ko umiiyak siya. Mahal na mahal ng tatay mo, nanay mo. Kaya naman kahit medyo nagigipit kayo, panatag ang loob ko. Kasi alam ko hindi siya pababayaan ng itay mo. Ano po ba ang pamilya ng pasyente? Oo, nurse. Ako ang ama, siya naman ang anak. Kumusta na? Wala na po kayong dapat ipag-alala, tatay. Oo. Sabi po ng doktor, maayos na po ang lagay ng inyong anak. Salamat po. Sige po. Sige po. Flor de Lis, puntahan mo sa chapel ang tatay mo, ha? Opo, Lolo. Sabihin mo, tapos na ang operasyon. At sabihin mo rin, huwag na siyang umiyak. Chaising, nakakita kong bumaba kayo ng tricycle eh. Saan ba kayo galing? Ay, Roman, ikaw pala. Galing ako sa ospital. Dinalaw ko yung hipag mo. Aba, nasa ospital na naman ho pala siya. Mukhang nagkakasunod-sunod ang kamalasan nila. Oo. Nasa ospital si Trining. Inoperahan. Dinalaw ko. Oh, bakit mo ko nainis kayo, Chang? Kasi nakakainis na yung ugaling pinapakita mo, Roman eh. Asawa ng kapatid mo. Natutuwa kang nagkakaroon ng sakit? Tapatin mo nga ako. Minahal mo ba yung asawa mo? Oh, bakit mo kayo nagtanong ng ganyan? Kasi hanggang ngayon, halatang-halata na may gusto ka pa rin sa naging asawa ng bunsong kapatid mo. Hanggang ngayon, hindi mo matanggap na si Sammy ang nagustuhan ni Trining. Kaya ganon ang tanong ko. Mukhang ginawa mo lang panakip butas ang namatay mong asawa eh. Nako, saka na nga. Lang yan tsahin ko to ha. Noong nag-abroad pa ako, lagi ako may pasalubong sa kanya pag dumadating ako. Tapos ngayon, kakampi na ng kapatid ko. Tingnan ko lang. Pag nagkasakit ka, matanda ka. O kaya namatay ka. Kahit isang kusing, hindi rin kita tutulungan. Salamat, Trining. Salamat sa Diyos. Nakaraos na tayo sa operasyon mo. Gagaling ka na. Pero halos naubos natin ang perang napagbentahan ni Itay sa lupa namin. Kung suswertehin ako at makakaalis papuntang Saudi, unti-unti nating babayaran ng Itay. Wala kayong babayaran sa akin. Tay. Wala kayong utang. Tay? Narinig ko ang pinag-uusapan yung mag-asawa. Nahihiya ako kasi kami sa inyo, Itay.
Anak kita, bakit ka mahihiya sa akin? At ikaw naman, Sammy. Huwag mong isipin ang ginastos natin sa asawa mo. Bigay ko yun sa inyo. Hindi naman naubos eh. May natira pa. Kung sakaling kakailanganin mo na ang pambayad ng placement fee, meron pa naman doon. Salamat po, Itay. Maswerte ho ako at isang gaya niyong naging biyanan ko. Nagpapasalamat din ako. At isang katulad mo ang naging asawa ni Trining, Sammy. Nakita kong mahal na mahal mong anak ko. Kaya tahimik ang kalooban ko. Dahil alam ko, hindi mo siya pababayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sammy, may bibiling ka ba? Oo, 2 kilong bigas ho, isang saka mantika. Magluluto na rin ho ako ng ulam. Wala ho kasi si Flor de Lis. Pumasok sa kanyang trabaho sa palengke. Teka ha. Ere ang bigas mo. 2 kilo. Eto tong bote ng mantika, Ay, maiba ko. Kumusta na ba yung pag-a-apply mo ng trabaho sa Saudi? Sa awa po ng Diyos, nagkakalinaw na. Sabi ho sa recruitment agency sa Maynila, baka makaalis ho ako sa loob ng 1 hanggang 2 buwan mula ngayon. Abay, kailam! Paano si Trining? Sino mag-aalaga? Siyang nag-usap na ho kami ni Flor de Lis. Habang may hinapang katawan ng nanay niya, hihinto muna siya sa pagtatrabaho. Uy! Ay. Narito pala yung kapatid ko na gwapo nga, pero laging butas ang bulsang walang laman. Kuya Roman, hindi ako nagmamolesta sa'yo, kaya wag mo akong insultuhin. Bakit? Napapahiya ka ba sa sarili mo? Ikaw ang dapat mahiya sa sarili mo, kuya. Kasi hanggang ngayon, punong-puno pa rin ang paitang dibdib mo. Akala mo ba hindi ko alam na kaya ka ganyan sa akin? Kasi hanggang ngayon, hindi mo matanggap na natalo kita sa babaeng pareho nating minahal. Natalo mo ako kasi trainator mo ako! Hindi kita trainator! Nasa abroad ako, niligawan mo si Trining! Wala kayong relasyon noon! Pero alam mo, gusto ko siya! Sinusulatan ko siya! Habang nasa Saudi ako, pinadadalan ko siya ng regalo. Anong ginawa mo? Pag uwi ko dito sa Pilipinas, kayo na pala, hindi pa katraidoran yun? Hindi kita trainador. Nagmahalan lang kami. Kasi nga inagaw mo siya sa akin. Pero ano naman ang buhay na ibinigay mo sa kanya? Paghihikahos? Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan ng kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! Hoy! Ay, di ba tumigil nga kayong dalawa? Nakakahiya sa mga kapitbahay! Ang pamangkin yung saway nyo, Chang! Masyado yung hambog! Hambog ako! Kasi meron akong pinagyayabang! Hindi katulad mo! Gunggong! Sammy, hindi mo na lang sana pinatulan ng kuya mo. Kung hindi ko lang siya kapatid, baka nilabasan ko siya ng itak at pinagtataga. Sobrang yabang. Ang problema kasi sa kuya mo, bakit ba hindi niya matanggap na ikaw ang pinili ko? At ang masakit pa, pati ang anak niya si Charlotte, tinuruan niyang maging bastos sa ating mag-anak. Parang walang sariling isip ang batang yun. Nagpadala na siya sa sulsol ng tatay niya. Palibasa, naging maluwag sila sa buhay. Yumabang na rin. Akala mo kung sino?
Spencer, alam mo, malapit na ako mapuno sa'yo. Pati pagpili ko ng mga kaibigan, pinakikialaman mo. Girlfriend kita, Charlotte. Normal lang na maging concern ako sa'yo. Pero sumusobra ka na. Nasuffocate ako. Boyfriend kita, hindi kita tatay. Yun nga ang mahirap. Walang alam ang tatay mo sa ginagawa mo dito sa Maynila. Hindi niya alam kung anong klaseng mga kaibigan ng tropa mo. KJ ka kasi. Hindi mo man sakyan ang trip ng barkada ko. Talagang hindi ko kayang sakyan ang trip ninyo. Kasi puro kayo sunod sa layaw. Puro kayo pasarap sa buhay. Bakit hindi pag-aaral ang pagbuhusan mo ng panahon? Ay nako, Spencer. Hindi mo lang gustong pumapel na tatay. Gusto mo rin pumapel na paring mahusay magsermo. Ayaw kong mapahamak ka. Sis ko, nag-enjoy lang kami. Hindi kami mapapahamak. Katulad nung rock concert na pupuntahan nyo sa linggo ng tropa mo. Hindi ka dapat sumasama sa ganun. Hindi ko nilalahat. Pero karamihan sa mga dumadalo sa ganung party, nagdudroga. Tumitira ng party drug para daw mas masaya. Ay, loko! Diyan ka na nga. Charlotte! Charlotte! Hindi na ba mawawala ang pait ng kabiguan sa puso ni Roman? At si Charlotte, saan ito dadalhin ng kapalaran sa ipinamamalas nitong katigasan ng ulo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Bobby Cruz, Ian Miranda, Olive Madrideos, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, at si Phil Cruz bilang Sami. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutian. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang may init at kapalapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan na kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako
ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako Magdidildil ng Asin Habang Buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Training. Sammy, mag-iingat ka pag naroon ka na sa Saudi. Oo, ikaw din. Ingat ka sa mga kinakain mo, ha? Abang mahina ka pa, si Flor de Lis ang mag-aalaga sa'yo. At sa susunod na semester, medyo malakas ka na nun. Mag-aaral na siya. Ayoko sanang umalis ka. Kailangan eh. Anak, Flor de Lis, alagaan mo nanay mo, ha? Opo, Tay. Ako pong bahala sa kanya. Tay, bahala po muna kayo sa mag-ina ko. Kahit hindi mo sabihin, oo. Lagi ko silang bibisitahin mag-ina. Mag-iingat ka ron, ha? Isa kang mabait na asawa at ama. Baunin mo ang aking panalangin. Roman, tinatanaw mo ba ang pagpaparenovate ng bahay ng hipag mo si Trining? Naku, hindi ho, Chaisy. Nakita ko kasing doon ka sa gawin ng bahay nila nakatingin. Medyo maluwag-luwag na mag-anak na Sammy. Palibhasa, magdadalawang taon na rin sa Saudi ang kapatid mo. Tiyang, hindi na maganda ngayon ang pagtatrabaho sa Saudi. Ang liit na ng bigayan ng sweldo. Lagi nga kasi mga Pakistani at mga Indianong yan eh. May pumapatol sa mababang sweldo kaya naging barat na mga employer na Arabo. Tiyagaan lang siguro. Tingnan mo si Sammy, oh. Kahit pa paano, umaangat ang buhay. At si Flor de Lis, nakapag-aaral na rin ngayon. Saan ho ba naman pumapasok si Flor de Lis? Diyan lang sa City College. Kahit maliit na school lang ang City College, at least, school din naman yun ah. Natututo rin yung mga estudyante. Yun naman kasing school na pinapasukan ng anak mo. Paaralan talaga yun ng mga batang galing sa may kayang pamilya. Kaya nga ho, Chang. Kumpara sa school na pinag-aaralan ng anak ko, sisiw ang pinapasukan ng anak ng pamangkin nyo. Naku, Roman. Napakatagal na ng kim-kim mong galit sa kapatid mo. Hindi ka na ba magbabago?
Oh, Charlotte. Bakit umiiyak ka ng ganyan? Anong problema mo? Buntis ako. Ha? Ano? Tuhan mo ako, please. Huwag mo ako pababayaan, Spencer. Parang awa mo na. Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo nga, mahal kita. Pero alam natin pareho na walang namagitan sa ating pisikal. Hindi tayo nagtabi sa kama kahit kailan. Sinong nakabuntis sa'yo? Hindi ko rin alam. Ano? Anong hindi mo alam? Siguro, minsan na nalasing kami pare-pareho ng tropa namin. Baka sa sobrang kalasingan ko, hindi ko alam na may nakialam sa akin. Sorry, Charlotte. Hindi ko kayang panugutan ng isang obligasyong hindi naman akin. Hanggang dito na lang tayo. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ka nakinig sa akin. Kaya yan ang sinapit mo. Kaya pasensyahan na lang tayo. Break na tayo! Spencer! Spencer, bumalik ka dito! Spencer! Magpapakamatay ako pag pinabayaan mo ako! Hindi ako nabibiro! Magpapakamatay ako! Spencer! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba ganito ang pakiramdam ko? Kagabi pa kumakabog ang dibdib ko. Parang may mangyayari hindi maganda. Numero ng landlady ni Charlotte sa Maynila itong tumatawag sa akin. Bakit kaya? Hello? Ano? Huwag ko kayo magbiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan, misis. Nagbigtang anak ko. Hindi! Hindi totoo! Hindi totoo yan! Masusurpresa si Trining at ang aming anak na si Flor de Lis. Hindi nila alam na ngayon ang dating ko. Ang bilis talaga ng panahon. Nakadalawang taon na pala kagad ako sa Saudi. Sabik na ako sa aking mag-ina. Tama. Magtataksi ko mula dito sa airport. Pero hanggang bus terminal lang. Masyadong malaking magiging pamasahe ko kung magpapatid ako hanggang sa aming nayon. Sayang ang pera. Ayun. Taxi! Ako'y talagang nabigla, Trining, at nang hilakbot sa nangyari sa pamangkin ng asawa mo, kay Charlotte. Ako rin ho, Itay. Kahit ho medyo may pagkasupladang batang yon, nanghihinayang din ho ako kasi napakabata pa ho niya para wakasan niya ang buhay niya. Nariyan na yung bangkay, kadarating lang.
At kung nakita mo lang ang reaksyon ni Roman, ako nakakaawa. Noon lamang ako nakakita ng isang lalaking umiyak ng ganong kalakas at ganon kapait. Kahit naman sinong ama o magulang, sobrang sakit nun. Yung pinag-aaral mo sa Maynila ang anak mo, tapos darating sa yung balitang patay na. Oh. Pinaalam mo na ba sa asawa mo nangyari sa kanyang pamangkin? Kanina ko pa nga tinatawagan Pero ewan ko kung bakit hindi ko makontak. Naka-off yata ang cellphone. May tao. Sandali! Kumusta na maganda kong asawa? Diyos ko, Sammy! Sammy! Ba't hindi mo sinabi ngayon ang uwi mo? Talagang sinikreto ko Tama Tay! Pati ako ginulat mo Mano po Itay? May pasalubong din ho ako sa inyo. Naku, salamat. Iinom mo tayo ng konti. Konti lang ho. May dala kong imported na anak. Teka muna, sandali lang, Sammy. Bakit? May dapat ka munang malaman. Ano yung training? Anong dapat kong malaman? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi ko nun sa sarili ko, wala na akong pakialam sa'yo. Kahit anong gawin mo sa buhay mo. Pero hindi ko pala kayang baliwalain ang nangyari sa'yo, Charlotte. Sa kabila ng katigasan ng ulo mo. Malaking pagkakaiba ng ugali natin. Minahal kita ng totoo. Oh, Charlotte. Naging duwag ka. Matigas ang ulo mo. Pero mahina ang loob mo. Dapat hinarap mo yung mga problemang idinulot ng pagiging mahilig mo sa pakikipagbarkada. Darating ako sa burol mo. Gusto ko pa rin makita ang bangkay mo. Anak ko! Charlotte, anak ko, bakit mo ginawa niyo, anak? Sana umuwi ka na lang dito sa akin. Sana umuwi ka na lang at kaya kitang unawain. Nakikiramay ako sa nangyari sa anak mo, Roman. Daisy, matapos ako maiwan ang asawa ko nang wala rin sa panahon. Ito naman ang anak ko, iniwan na rin ako. Oo nga. Masakit yan. Pero konting hinahon. Kumalma ka. Alalahanin mo, medyo mataba ka. At alam ko tumataas ang presyon ng dugo mo. Baka mamaya kung mapaano ka. Minsan nga ho dyan, naiisip ko sana mawala na rin ako. Huwag. May huwag ganyan. Oo, masakit ngang mawala ng kapamilya. Pero masarap pa rin mabuhay. Paano sasarap yung ganito? Nag-iisa lang ako. Mapera nga ako pero para saan ang kwarta ko? Kung puro nasa hukay na yung mga mahal ko sa buhay. Iho, kanina ko pa napapansin na tila may hinahanap ka. Oo nga po, Lolo. May nahanap po ako. Ito po kasi ang barangay na nasa address na hinahanap ko. Kilala niyo po ba si Charlotte?
Bakit kilala mo si Charlotte? Naging magkaklase po kami sa Maynila at naging mag-boyfriend. Ibig mong sabihin, ikaw ang dahilan kaya nagpakamatay si Charlotte? Ay, naku, hindi po ako. Ibig ko pong sabihin, hindi po kami nagka-problema. Iba po ang problema niya, kaya siya nag-suicide. Sige. Tuturo ko sa iyo kung saan nakaburol si Charlotte. Pero binabalaan na kita, ha? Masamang-masama ang loob ng ama ng dating kasintahan mo. Kaya mag-iingat ka. Baka sa iyo mapabunto ng galit ni Roman. Ano ang gagawin ni Roman kapag nakaharap si Spencer na naging nobyo ng nagpakamatay niyang anak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Bobby Cruz, Ian Miranda, Olive Madridejos, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Sammy. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Hindi ako magdidildil ng asin sa habang buhay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Huwag mong ipagmalaking kwarta mo dahil hindi laging perang basehan ang kaligayahan ng tao. Huwag mo akong matahin. Iikot din ang gulong ng buhay nating dalawa. Hindi ako magdidildil ng asin habang buhay! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi Ako Magdidildil ng Asin Habang Buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Charlotte. Halos hindi ako makapaniwala. Last week lang magkausap pa tayo. Tapos ngayon, ayan ka. Nasa loob ko na ng kabaong. Hindi ko alam na tututuhanin mo sinabi mo sa akin. Naging duwag ka. Hoy, lalaki. Sino ka? Sir? Tinatanong kita, sino ka? Sumagot ka. At bakit umiiyak ka sa harap ng kabaong ng anak ko? Ako po si Spencer. Boyfriend po ako ng anak niyo. Ano? Ikaw yun? Kung ganun, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagpakamatay ang anak ko! Mapapatay kita ng hayop ko! Sir! Sandali lang po! Pagpapaliwanag po ako! Papatayin din kita, hayop ka! Nawalan ako ng anak dahil sa'yo! Kaya dapat kang mamatay! Roman! Huminahon ka! Kawawa naman itong bata na parito siya para makitamay. Demonyo lalaki yan! Tumabi kayo dyan! Papatayin ko, hayop kayo! Tumabi kayo! Roman, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Tako! Bumagsak si Roman! Tulong! Tulong! Dalhin natin sa ospital si Roman! Sabi sa akin ng asawa mo, hanggang ngayon daw, hindi ka pa rin dumadalaw sa burol ng Charlotte. Marami ko kasi akong ginagawa, Chasing. Sa amin naman, pamangkin, pagpatay ang isang kapamilya, dapat ipinagpapaliban muna ano man ang iyong ginagawa. May kapamilya ho ba akong namatay? Sami? Anak ng kapatid mo si Charlotte. Noon hong nabubuhay pang batang yon, pati ho siya binabastos ako. Kapamilya ho ba yun ganun? Patay na ang pamangkin mo. Hindi na natin dapat alalahanin kung ano mang pangit na gawi o ugali ang ipinakita niya sa atin. At hindi lamang yon. Siguro naman alam mo na rin ang nangyari sa Kuya Roman mo. Na-stroke siya. Naroon siya ngayon sa ospital sa bayan. Marami naman ho siyang pera, di ba? Yun ang lagi niyang sinasabi. Siguro ho, ililigtas siya ng pera niya. Ay, Sami. Noong pa man nasa iyo na ang simpatya ko. Ako ang nagagalit kapag nilalait ka ng kuya mo. Pero ngayon naman na nasa gipit siyang kalagayan, huwag mo naman sana siyang tikisin. Chang, napakarami ho ng sakit ng kalooban ng ibinigay niya sa akin. Masyado siyang mapagmataas. At ngayon nakarma siya. Mabuti nga sa kanya. At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Flor de Lis, kung kulang pa ang sabon dyan sa buhay na washing machine mo, heto pa ang Pride powder, ha? Kahit sobrang dumi ng damit, kayang-kaya nitong palinisin. Oh, anak, bakit tahimik na tahimik ka? Anong problema mo? Inay, di ba talaga tayo pupunta sa burol ni Charlotte? Kahit naman ho hindi kami naging close na magpinsan, kadugo ko pa rin ho yun. Ay, naku. Magagalit ang itay mo pag pumunta tayo ron. Ako nga gusto ko ring masilip ang pinsan mo. Pero syempre, naninimbang din ako sa gusto ng itay mo. Ayoko nag-aaway kami. Nay, bakit hindi niyo kausapin ng itay? Anong sasabihin ko sa kanya? Noon po, sumasama ang loob natin pag pinakikitaan tayo ni Tito Roman ng masamang ugali. O pag yung iniisnab tayo ni Charlotte pag nakakasalubong natin sa daan. Kasi nga masama ang ugali nila. Nay, pag inaya po natin sila, masama na rin ang ugali natin. Alam mo, sa ngayon, natitiyak ko, hindi tayo pakikinggan ng itay mo. Nay, ramdam ko, malalim talaga ang hinanakit niya sa Tito Roman mo. O, eto pa gamot. Lagyan mo yung sugat mo. Salamat po, Lolo Ikoy. Kung hindi na-stroke si Roman, lalo kang kawawa. Kumusta na po siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Tabingi ang muka at patay ang kalahating katawan. Ba't hindi yung stroke na tumama sa kanya? Kawawa naman po siya. Mabait ka. Binugbog ka na't lakad, pero naawa ka pa rin kay Roman. Sabi mo, ikaw ang nobyo ni Charlotte. Pero totoo bang hindi ikaw ang nakabuntis sa kanya? Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako. Kahit lalaki po ako, takot po akong makialam ng babae. Gusto ko pong makatapos. Sinong... huwag na nga lang natin pag-usapan niya. Patay na si Charlotte. Huwag na nating alalahanin ang mga maling nagawa niya sa buhay niya. Kung gusto mong makipaglibing sa dating kasintahan mo, dumito ka muna sa akin. Salamat po, Lolo Ikoy. Salamat po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Flor de Lis. Flor de Lis. Sabado naman ngayon at wala kang pasok. Bakit nakabihis ka? Itay, pasensya na po kayo. Hindi ko po matitiis na hindi makadalaw sa burol ng pinsan ko. Ano? Sinabihan ko na kayo ng nanay mo, di ba? Sabi ko wala tayong pakialam sa kanila. Ano ba kayo? Nung tayo gumagapang sa hirap, minamata kayo ni Tito Roman. At ngayon naman na silang dinatna ng mabibigat na problema, kayo naman ang nagmamataas. Hindi na po tayo magkakasundo-sundo.
Hindi na ba matatapos ang pagpapataasan niyo ng pride? Sila ang nauna. Oo nga po. Sila ang nauna. At kung walang magbababa ng pride sa inyo, wala nang katapusan ang pag-iiringan niyo. Itay, please naman po. Yan ba ang ugaling ipamamana ko rin sa mga magiging anak ko kung sakali? Yan ba, Itay? Yan ba? Parang napahiya ako kanina sa anak kong si Flor de Lis. Bakit nga ba nagkaganon ng pagtitingin namin magkapatid? Dati naman, nung mga bata pa kami, masaya naman kami ng kuya ko. Sammy! Bilisan mo! Oh, nagkapera ako sa napagbenta ako na nahingi ko mga isda. Ayun yung nagtitirize mo ko. Ibibili kita. Ito? Kuya Roman? Oo! Dalawa pa kung gusto mo. Mabait ka naman nun sa akin. Pero naging malamig ka sa akin nang pareho na tayong magbinata. Nang akong piliin ang babaeng pareho nating minahal. Tinikis mo ko. Nilait mo ko nang umasenso ka. Kuya Roman, bakit nga ba tayo nagkaganito? Bakit tayo nagkaganito? Sammy! Kayo pala, Tay. Natanaw kong narito ka sa playa. At natanaw ko rin umiiyak ka. Parang anak na rin kita. Magtapat ka sa akin. Naiisip mo rin ang Kuya Roman mo, hindi ba? Nalulungkot ho ako, Itay. Dalawa na nga lang kami magkapatid. Ganito pang nangyari sa amin. Nasa sa iyo ngayon ang pagkakataon para maibalik sa dati ang magandang samahan niyo ng kuya mo. Alam mo yung pride, paminsan-minsan, nilulunok na lang yan. Lalo't kaputol ng pusod ang sangkot. Halika, sumama ka sa akin. Saan ho? Pupuntahan natin sa ospital ang Kuya Roman mo. Roman? Papalibingan ako. Gusto ko naroon sa libing ni Charlotte. Kalma lang, Roman. Kalma lang. Oo. Hindi muna natin ipalilibing ang anak mo. Kuya Roman. Sammy. Mabuti naman pumunta ka rito, Sammy. Sige, mag-usap muna kayo ng kapatid mo. Ako nga, Kuya. Hindi ka galit sa akin. Hindi na. Malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Patawarin mo. Pero mula ngayon, sisikapin ko tanggapin na lang mo maluwag sa dibdib. Basta patawarin mo ako, kapatid ko. Naging maya ako. Kuya, kalimutan natin ang masasamang nabanggitan sa ating dalawa. Hindi pa huling lahat. Ang anak mo, hindi ba sagalit sa akin? Hindi, Kuya.
Ang totoo, siyang dahilan kung bakit narito ako ngayon. At ang asawa ko rin, siya rin ang laging nagsasabi sa akin na huwag akong makipag-away sa'yo. May kasalanan din ako, kuya. Humihingi rin ako ng tawad sa'yo. Kapatid ko. Paglabas mo rito, doon ka muna sa bahay. O kaya, sasamahan ka namin doon sa bahay mo. Aalagaan ka namin. Nawalan ka man ng anak, hindi ka pa rin ganap na ulila, kuya. Narito pa ako. Ako at ang aking mag-ina. Salamat. Mula ngayon, tapos ng pagpapataasan natin ng pride at gagaling ka pa, kuya. Kasama mo kami ng pamilya ko sa pagtanaw sa masayang pangako ng bukas. Ano ang magiging kapalaran ni Edison sa bago niyang trabaho? Bakit ganoon ang naging reaksyon ni Isa? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Olive Madridejos, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.